Kaibigan, marami po nagre-request sa akin sa comments, Doc, discuss mo ang metoprolol, carvedilol, atenolol. Ito yung mga gamot na iniinom nila. Actually, na-discuss ko na po yung amlodipine, di ba? Pati losartan. Ngayon, para sa nakametoprolol at lahat ng mga olols na gamot. Very famous tong gamot na to para din to sa puso. Bilang internist cardiologist, linya ko to. At matagal na ako umiinom nitong metoprolol. Kaya alam ko benefits nito at possible side effects. Okay? Unang-una, itong mga olols na gamot, hindi sila pare-pareho. Okay? Iba-iba sila. Itong metoprolol, kung kayo ay medyo malalim kung kayo ay nakametoprolol or atenolol, itong dalawang gamot, mas maganda siya para sa puso. Cardio-selective siya. Ibig sabihin, ang epekto ng metoprolol, atenolol para sa puso, ganito yung mga benefits niya. Pwede sa mild high blood pressure, yung medyo mataas lang yung blood pressure, hindi naman sobra taas. Para sa mga mabilis ang tibok ng puso, mabilis heart rate, o may mga irregular heartbeat, depende sa cardiologist nyo, siya magre-reseta, pero may tulong din yan, maraming skip beats, maraming PAC na tinatawag namin. Minsan kahit yung sobrang bilis, yung supraventricular tachycardia, nakakatulong din to mag-prevent. Meron din ganong pag-aaral. Yung mga may bara sa puso, may heart attack, makakatulong din ang metoprolol, atenolol kasi nga pinapababa niya blood pressure, pinapabagal niya tibok ng puso, tapos pinapahina din niya konti ang tibok na puso. A little lang, parang pinapa-relax niya yung puso. Kaya marami siyang benefits. Bukod dito, itong metoprolol, binibigay din siya para sa migraine. Off-label to, pero sa migraine, nakaka-prevent din siya ng migraine. At may bago pa siyang benepisyo. Actually, a few years pa lang nalaman ng ibang tao. Pero ako, matagal na ako uminom ng metoprolol. 35 years na. Noong ko pa alam hindi pa sinasabi. Pamparelax siya. Kasi nga, pinapabagal niya heart rate, pinapakalma ka. So, kung may anxiety ka, may tulong siya. May nervyos, pwede metoprolol, pamparelax. Magsasalita ka sa maraming tao, mag-i-speech, pwede metoprolol, pampabagal ng heart rate, hindi mo mararamdaman yung kabog. Yung mga musician sa ibang bansa, nagba-violin, nagko-concert, marami sa kanila umiinom din, pamparelax, para mas kalma sila. Pero itong mga indication, medyo dagdag benefits to. Okay? So marami siyang benefits. Mamaya, yung mga side effect, ikukwento ko rin. Para saan naman yung carvedilol? Okay? Ang carvedilol, kapatid siya ng metoprolol, pero iba yung epekto niya. Bukod sa beta blocker din yung carvedilol, ang problema sa carvedilol, meron din siyang alpha-1 blocker din siya. May dagdag benefit siya na iba. Okay? So, sa blood pressure, baka mas malakas konti yung carvedilol. Pero bukod dito, ang carvedilol binibigay ng cardiologist. Usually, cardiologist lang magbibigay ng carvedilol para sa heart failure. Okay? Ito po, hindi nyo pwede gawin basta-basta. Pero in the past 10 years, nakita nila na yung carvedilol, beta blocker and alpha blocker, may tulong sa mababang dosis. Mababang dosis ng carvedilol, parang 6 milligrams o 3 milligrams lang twice a day. May tulong sa heart failure, na mga mild, moderate heart failure, pero sobrang hirap i-reseta to. Minsan sa heart failure, pag binigay carvedilol, babantayan mo 1 week, 2 weeks, pwedeng gumanda, unti-unti, or pwedeng lumala. Pwedeng lumala yung heart failure, pwede lalong manghina yung puso. Kaya sobra siya maselan. Sobra siya maselan, cardiologist lang nagbibigay nitong carvedilol sa heart failure. So, meron siyang added benefit. Ang problema lang sa carvedilol, mas maraming side effect. Isang problema sa metoprolol, carvedilol ay ano yung mga side effect?
Number one, basically, mas bawal siya sa may hika. Kung may hika kayo, may sira ang baga, hindi pwede itong carvedilol, propranolol, at ibang mga olol hindi binibigay kasi may chance lumala yung hika mo. Kung sa metoprolol at atenolol, pag sobra severe yung hika, hindi rin binibigay, pero less yung kasamaan ng metoprolol sa hika. Minsan pwede rin kasi nga cardio-selective siya. Isa pa mga side effect ng mga ganitong gamot. Dahil nga pinapabagal niya yung puso, minsan sumosobra bagal. Okay? Ang dosis mahirap timplahin. Okay? Palagay natin, heart rate nyo, kapain nyo 80 beats per minute o 90 beats per minute. Pag uminom ka ng metoprolol, dapat hanggang bababa lang siya hanggang 55 to 60 beats per minute. Ganun lang. Huwag nang bababa sa 55 pababa. Sobra na baba kung below 55. Si Doc Lisa, naka-metoprolol din yan. Minsan, nagpapalpitate siya. Sinabi ko sa inyo, di ba? So, pag si Doc Lisa nag-inom ng 50 milligrams ng metoprolol twice a day, heart rate niya para 40 na lang. 40, sobra bagal, hindi na po pwede. Kaya metoprolol niya ngayon, 1/2 tablet or 1/4 tablet lang, konting-konti. Ako, 1/4 tablet lang ako. 2 times a day, 3 times a day. Actually, ako lang ata nagbibigay ng ganito kababang dosis, 1/4 tablet. Kasi, yung iba siguro, 1/2 tablet ng 50 milligrams twice a day, may konting epekto na. Pwede na yon sa average na tao. Mas mababa kasi yung dose, mas less yung side effect. Okay? Tapos, kung okay naman sa mababa, pwede na rin yun para hindi rin masyado bumagal yung heart rate. Pati yung side effect, yung mga fatigue, yung pagod, yung iba may dizziness, mas nababawasan yung side effect. Sa Pilipino, para sa akin, ang maximum dose ng metoprolol is sa akin 100 milligrams twice a day sa Pilipino, 100 twice a day, that's 200. Sa akin, sobra taas na yon. Mataas na yon. Pero sa Amerika, sa US, ang dose nila hanggang 400 milligrams. Para sa akin, sa kano, kasi malaki katawan nila 200 pounds sila, kaya nila. Pero sa Pilipino, hanggang 100 milligrams twice a day, mataas na yon. Sa akin nga, 50 twice a day, 50 milligrams metoprolol, hanggang doon lang. Ako nga, 1/4 lang nga iniinom ko. So, mas mababang daw sa akin, mas safer, mas cheaper. Depende pa rin sa doktor ninyo. Other side effects na ayaw ng mga lalaki ay pwede, small possibility lang naman, impotence. Humihina sa pagtatalik ang lalaki. So, yung blood flow sa ari ng lalaki, pwede, in theory, mabawasan. Pero hindi naman sa lahat ng tao. So, yung iba takot sa impotence, takot sa fatigue, at ayaw rin natin sumobra bagal yung heart rate. Gusto mo tama-tama lang. So nakita nyo, may benefit siya, may risk. Pero sa akin, sa low dose, marami benefit nito. Diba? Ulitin ko yung benefit sa high blood, sa sakit sa puso, sa may sumasakit ang dibdib, sa may migraine, diba? Sa may nervyos, sa mabilis ang tibok ng puso, pwede ito lahat. Ngayon naman, merong 10 bagay na bawal gawin kung kayo ay naka-metoprolol or kung kayo ay naka-carvedilol o iba pang mga olol like atenolol, propranolol. Ano itong 10 bawal gawin? Number 1, bawal itigil bigla ang metoprolol or beta blockers. Bakit bawal? May rebound siya. Let's say heart rate mo is 90 beats per minute. Uminom ka metoprolol. Bumaba ng 60 beats per minute. Tapos nakalimutan mo, tinigil mo bigla. Pag tinigil mo, the next day na wala na sa dugo mo metoprolol, biglang bibilis heart rate mo. So, hindi siya babalik sa 90, baka tumaas pa siya sa 100. May rebound. May rebound. So, dapat, pag titigil, dahan-dahan. Or kung maintain mo, tuloy mo lang low dose. So, hindi pwede titigil agad. Baka sumakit yung dibdib at iba pa. Isa pa pala, sa high blood, ang metoprolol, mas mahina siya. Okay? Kung ang blood pressure nyo sobra taas, 200 ang blood pressure, diba? Matigas yung blood pressure nyo, lalaki, mataba, diabetic, diba?
pag super taas ang blood pressure, sinabi ko sa inyo, ang winner sa lahat ng mga gamot ay amlodipine. Yung mga pin, nifedipine, felodipine, amlodipine, pinakamalakas yun. Pangalawa sa malakas, itong mga sartan. Losartan, valsartan, telmisartan. Yung mga enalapril, mga pril, malakas din. Captopril, enalapril, lisinopril, pwede rin. Ang metoprolol at mga olol, pangatlo siya, mahina siya sa high blood. So, konti lang mabababa. Siguro kung ang BP mo 150/95, pwede ka metoprolol. Pang mahinang high blood lang to. Pero maraming ang benefits. Pampabagal ng puso at iba pa. Number 2, bawal gawin is bawal uminom ng alak. Okay? Alak, sinabay sa gamot sa high blood, sinabay sa metoprolol, baka mahilo ka, baka matumba. Number 3, tulad ng sinabi ko sa may hika, may emphysema, may COPD, may asthma, paalam mo na sa doktor. Yung nagtitake ng mga salbutamol, mga inhaler, medyo hindi maganda. Kontra yan sa beta blocker. Kaya nga, pag may hika at may high blood, iba na binibigay. Iba na binibigay. Okay? Baka diltiazem, iba na mga binibigay. Hindi na beta blocker kasi hika, kontra eh. Number 4, bawal din kung sobra bagal na yung heart rate. May heart block, mabagal na heart rate, hindi na rin pwede itong mga beta blockers, metoprolol, carvedilol. Number 5, ito lang naman precaution. Sa mga may hyperthyroid, di ba minsan may mga goiter, hyperthyroid, bumibilis yung heart rate. So, kung may hyperthyroid ka, nakametoprolol ka, or itong mga olol na gamot, hindi mo mararamdaman yung mabilis eh. Kahit hyperthyroid ka, kala mo normal ka pa rin. So, namamask or nantatakpan yung sintomas ng hyperthyroid, baka hindi ka lang magpa-check up. Yun lang ang concern. So, pag hyperthyroid, number 5, dapat ingatan, i-check pa rin yung thyroid. Number 6, sa diabetes na may low blood sugar. Pwede naman siya bigay sa diabetes, although hindi rin. Kung may diabetes ka na may high blood, kita mo ang daming combination. High blood na may hika, iba dapat, amlodipine ka. Okay? High blood na may sakit sa baga, doon ka sa amlodipine. High blood na may diabetes, maganda yung mga sartan. Losartan, valsartan, irbesartan, telmisartan, maganda, high blood and diabetes, yung mga losartan, nakaka-prevent ng diabetes. Pero itong beta block, kung high blood na may diabetes, medyo hindi bagay sa iyo itong mga metoprolol. Kasi kung mababa blood sugar mo, mamamask din yung sintomas ng palpitation. So baka hindi mo alam low blood sugar. Number 7, hindi rin pwede sabay ang metoprolol sa ibang gamot, pain relievers, para sa sipon, minsan tumataas ang blood pressure. Number 8, babantayan pag nagda-drive. Pag bago pala metoprolol mo, baka ma-fatigue, mahilo ka. So, ingat lang while driving. Number 9, sa buntis. Usually, ang metoprolol, medyo bawal din siya sa buntis. Hindi rin siya binibigay. Pinapalitan natin ng ibang gamot para sa high blood. Pero hindi siya super sama sa buntis. Ang pinakabawal sa buntis yung mga sartan, losartan, mga pril, captopril, enalapril, bawal na bawal sa buntis. Beta blocker, pag nakainom, di titigil lang, meron lang konting pag-aaral, nakakaliit ng baby. Nakakaliit ng baby yung beta blocker. Pero hindi siya nakakagawa ng abnormality at iba pa. So, pregnancy, ingat, ipapalit. And number 10, syempre, babantayan yung mga side effect. Yung fatigue, sa hika, diba? Tsaka sa impotence na kinakatakot ng mga kalalakihan. So, may benefits and risks. Sa akin nga, para sa ordinaryong tao, metoprolol mas safe, mas mura, available yan, may generic. Pero syempre, sinasabi ko, sa pag-inom ng gamot, doktor nyo pa rin magre-reseta nito. Tinuturuan ko lang po kayo paano i-adjust yung gamot, paano makita. Dapat yung heart rate mo hanggang mga 60 lang. Huwag bababa sa 55 o 50. Pag bumaba sa 50 beats per minute, ang heart rate mo, nasosobrahan ka ng metoprolol. Konting bawas. So, ganun pag-adjust nito. Kaya papaalam nyo sa doktor nyo. Okay? Sana po nakatulong to.
share po natin sa ating kababayan. God bless.